Okay, hello there, my dear students. Um, Good morning, or good afternoon, or good evening, whatever time it is that you are watching this video. I am uploading this video as a support or supplementary material for our module in our first topic in our subject, Thesis 2, Problem Analysis and Research Methods. Pasensya na muna kayo sa aking boses ha. Hindi pa kasi masyadong magaling yung aking pagkapaos kaya medya-medya lang muna ang ating lecture, no? Hindi pa pwede kasi sa akin yung pangmalakasan na pag-discuss. So, ganito lang muna. Well, anyway, as already mentioned, our subject is Thesis 2, Problem Analysis and Research Methods. And for our first topic, for our first module, our objectives are as follows. So at the end of this module, you should be able to do the following. You should be able to define research, explain why we need to conduct research, explain the characteristics of a researcher, and you should be able to explain the qualities of a good researcher. So let's start with the term research. How do we define the word research? Well, first of all, it originated from the French word rechercher, which means to search closely. So yun ang kanyang pinagmulang salita, no? Sa isang salitang Frances, rechercher. At ang ibig sabihin ng salitang French na yon ay to search closely. Its literal meaning is to investigate thoroughly. Okay. Human inquiry or investigation of phenomenon and the nature and properties of the world around us. That's one definition of research given by our text, no? It's a human inquiry or investigation, isang pagsasaliksik, pag-iimbestiga ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, including the nature and properties of the world around us, yung mga katangian, mga kalagayan ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran. No, that is research, human inquiry or investigation. Ano ba ang ginagawa natin kapag nag-i-inquire? Di ba tayo yung nagtatanong? Ano ang ating ginagawa kapag nag-investigate? Di ba naghahanap tayo ng data, naghahanap tayo ng information for the purpose of knowing something, for the purpose of answering a certain question. So that is research, no? Paghahanap ng information para masagot ang mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, tungkol sa mga bagay na ating nakikita, tungkol sa ating mga nararanasan. And of course, the ultimate goal of research is to discover things, to discover new knowledge for the advancement of human knowledge. Mga tayo, no, nagre-research para madagdagan yung mga kaalaman natin tungkol sa mga bagay na nakikita natin around us. And to advance, meaning para paunlarin, para mapalago pa ang kaalaman ng tao tungkol sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, sa ating mundo, no?
So you will see from this definition that research is all about the search for knowledge, the search for a deeper understanding of things around us. Ito ang pinaka-common definition of research discussed or taught in research subjects. This definition was given to us by Carlinger in 1973. Systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relations among natural phenomenon. Dugo ilong natin doon, no, mga kapatid, no? Napaka-komplikado niyang pakinggan. Pero basically, sa pinakadulo, ay ganun pa rin ang kanyang meaning. Search for data, search for information, search for knowledge. To answer a specific question and to acquire a deeper knowledge and understanding of phenomena. Yung mga nararanasan ba natin around us, yung ating mga experiences as human beings, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran niya, yun ang tinatawag na phenomena. Phenomenon, singular. Phenomena, plural. So, paano natin na uunawaan ang mga bagay-bagay sa kapaligiran natin sa pamamagitan ng research? So, let us try to discuss this in greater detail. First, systematic. Research is systematic because it follows steps or stages. When we do research, when we conduct research, we follow procedure. Meron pong sinusunod na proseso. Buko na pauno-uno yang. Hindi yung kung ano yung maisipan mong gustong gawin, ayun ang gagawin mo. Meron po mga steps yan. And researchers follow these steps or procedure or processes strictly and religiously. Sinusunod po talaga ng mga researchers yan so that their research, so that the results or findings of their research will not be questioned. Kasi kapag hindi mo sinunod yung proseso, kapag hindi mo sinunod yung procedure, mako-question ang iyong findings. Pagdududahan ang resulta or findings ng iyong research. Bakit? Because you did not follow procedure. So dahil may procedure, may proseso, mayroong mga steps at mga stages, research is systematic. Meron siyang sistema, meron siyang mga hakbang na sinusunod. Ano ang dapat maunang gawin, ano ang susunod dapat, ano ang susunod, ano ang susunod, ano ang pinakapanghuli. Meron po yang mga steps or stages. And as researchers, we should strictly follow those steps or procedures or processes. Yan. Kaya sa tinawag na systematic. So research is systematic because we follow steps or procedure. Buko kalipasog tanan sa earth kung ano kagato maisipan na ahumanon ay imo natot ahumanon. Hindi po ganyan sa research. We follow procedure. Kaya sa tinawag na systematic. Research is also controlled because it is planned and organized. Pinaplano ang paggawa ng research. You do not simply wing it. You do not simply plunge yourselves into a research project or activity without planning, without organizing the different tasks.
pinaplano kung ano ang mga gagawin, at ino-organize. What is the purpose? So that we will have valid results. We will have full confidence in the results. Nagkakaroon tayo ng tiwala sa mga magiging findings, sa magiging resulta. Kasi nga sinusunod natin yung proseso at tayo ay nagplano. So we will have better chances of getting valid results. So kinokontrol po yan. And then we also have empirical. Kapag sinabi pong empirical, the results of the research will produce evidence. It will produce concrete proof to confirm or refute the hypothesis formulated. Kapag po kasi gumagawa ng research, meron kang questions, no? These are the research questions. And then, you form a hypothesis. Itong hypothesis, this is your tentative answer to your question. Magtatanong kang, Sir, bakit meron ng answer? Ay hindi pa nga kami nagre-research, mag-uumpisa pa lang. Kaya nga po yung hypothesis is your tentative answer to your question. So kapag sinabing tentative, it is not yet final. Yung tentative answer mo, yung hypothesis mo, can be confirmed by the findings. Ang ibig sabihin, yung sagot, yung tentative o pansamantalang sagot sa iyong research question ay pwedeng ma-confirm ng iyong findings later kapag ikaw ay nakapag-research na. Ibig sabihin, mapatutunayang totoo at tama yung iyong tentative answer. So yun ang sinasabing your hypothesis will be confirmed. Pwede ring mapatunayan based on the findings or based on the results later that your tentative answer is not true or correct. So in that case, siya ay refute, no? Siya ay refute. Ibig sabihin, makikita na hindi tama yung iyong sagot na pansamantala. Will that affect your research? Hindi po. Kasi yun ang findings, yun ang results eh. So, result pa rin yun, research pa rin yun. So, kapag sinabing empirical, it can be checked. It can be verified. Pwede siyang i-verify, pwede siyang i-check ba? Pwede siyang tingnan ng ibang researchers kung totoo talaga or tama yung iyong findings. So, research is systematic, controlled, and empirical. It is also a critical investigation. Bakit siya critical investigation? Kasi gumagamit po tayo ng logic dito. We make use of analytical inquiry. Habang nagre-research, tayo ay nag-iisip kung yung ating ginagawa ay tama, kung siya ay tumutugma sa mga research principles, kung yung ating ginagawa ay naaayon pa sa lohika, kung yung ating ginagawa ay acceptable pa in terms of research theories and principles. And we are doing all of these things because we want to be thorough and objective. Gusto nating, ang ibig sabihin class ng thorough, yun bang wala kang iniiwang hindi ginagawa, hindi ka nagpapabaya sa iyong
pagsasaliksik sa iyong pag-research. And we want also to attain objectivity. We also want to attain objectivity. Kapag sinabing objective, your findings, your conclusions are based on facts, based on data. Hindi yung gawa-gawa mo lang base sa iyong sariling mga opinions. So yun po ang mga importanteng terminologies na dapat nating tandaan in terms of describing or defining research. First, research is systematic. Bakit nga ulit systematic? Dahil mayroong mga sinusunod na proseso. We follow procedures. Siya ay controlled. Bakit ulit controlled? Because we plan and organize our activities and tasks. We organize the things that we do. At bakit naman siya empirical? Because the findings can be confirmed or refuted. The findings are based on concrete data. Oh, by the way, we will have a separate topic or a separate lesson pertaining to hypothesis writing. So, you will understand more of this, no? Maunawaan pa ninyo ito mas lalo kapag nakarating tayo doon sa topic natin about hypothesis. And lastly, research is described as a critical investigation because we always strive to be thorough. Sinisikap natin palagi na maging thorough. Yun bang wala tayong pinababayaang aspeto ng research. Lahat ng dapat gawin ng isang researcher ay ginagawa. Walang pinababayaang aspeto. Yun pang ibig sabihin ng thorough. And researchers are always striving to be objective. Ibig sabihin ng objective, our conclusions, our findings are based on data, not on our opinions, not on our own ideas only. Yun ang ibig sabihin ng objective. Lalo na sa quantitative research, no, we always aim for objectivity. So yun po, those are the reasons, those are the descriptions of research, no? Base sa ating definition given by Kerlinger in 1973. So ulitin ko yung definition: systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relations among natural phenomenon. Okay. Here's another definition. Research is the orderly investigation of a subject matter for the purpose of adding to knowledge. So, different wording, the same meaning. Research is still an investigation. And why do we investigate? Our purpose is to add to the stock of human knowledge. Here's another one. Research may also be defined as a scientific investigation of phenomena, which includes collection, presentation, analysis, and interpretation of facts that links man's speculation with reality. So again, this definition still comes down to investigation. You know. Ayan.
this definition still comes down to investigation. Ano yung ini-investigate? Phenomena. Ano nga ulit yung phenomena? These are the things that are happening around us, no? Things that we observe around us. Things that we observe in nature, yung nakikita nating nangyayari sa palibot natin, sa ating environment. Yan, research. Nag-i-investigate tayo tungkol sa mga nakikita natin sa palibot natin. At kasama dyan ang collection, presentation, analysis, and interpretation of facts. Minom pa ako ng tubig ha, baka taka kayo kung ano ba yung sound pa ingating inom ni si Sir. Minom po ako ng tubig kasi nagdadry ang aking throat as I talk. So never mind the extra sounds or noise that you hear. Just try to listen to my voice. Okay, so yun, no? Research based on this definition still means investigation. Ano yung ini-investigate? The different kinds of phenomena around us. Ito, nababanggit yung ibang steps dito, no? Di ba sabi natin kanina, research is systematic. Systematic because we follow steps or stages or procedure. Ito, nababanggit itong ibang kwan dito, class, steps, collection, presentation, analysis, and interpretation of facts. So you see, meron siyang procedure. We'll talk about procedure more later, no? Kasi mayroon talaga tayong steps na susundin. Okay, so balik tayo sa definition. So ang napapansin natin, class, no, based on the definitions that we have already discussed, research is equivalent to investigation. Ang research, ang pagsasaliksik, ay investigation. The term research can also mean research. Kapag sinabing research, do you still remember the meaning of the prefix re? Pag sinabing re, again, no? Again, uulitin. Halimbawa, sabi ng teacher mo sa English, please rewrite your composition. Rewrite. Ano ang gagawin? Ira-write, isusulat. Again, rewrite, isusulat ulit. So pag sinabing research, isi-search ulit. Ayan. Bakit isi-search pa ulit? Ay na-research na nga. Well, sabi nga natin kanina, researches can be confirmed or refuted. Pwedeng ma-confirm yung findings mo ng ibang research or ng ibang researchers. Pwede siyang i-refute din. Halimbawa, gumawa ka ng research about sa forestry kayo, no? Halimbawa, gumawa ka ng research about a particular tree. Halimbawa, Nara. Gusto mong patunayan, gusto mong malaman na ang Carabao manure ay mas effective na fertilizer sa Nara seedlings kapag sila'y tinanim. Gusto mong i-compare yung Carabao manure sa halimbawa ay goat manure. Kunyari lang ito, no, para ma-demonstrate lang natin yung konsepto ng research. So halimbawa, magtatanim ka ngayon ng 10 Nara seedlings. Yung 5, ang gagamitin mong fertilizer
ay Carabao manure. Yung 5, ang gagamitin mong fertilizer ay goat manure. Kasi gusto mong malaman kung yung Carabao manure ay mas effective talaga kaysa sa goat manure bilang fertilizer sa bagong tanim na mga Nara seedlings. So magre-research ka ngayon. Nagtanim ka ng 10 Nara seedlings. Yung 5, ang ginamit mong fertilizer ay Carabao manure. Yung 5, ang ginamit ay goat manure. After 1 year, bangrag ko katong mga naranak ang butangan nemo Carabao manure. Samantalang, yung nilagyan mo ng goat manure ay naigoy. So, ang findings mo ngayon sa iyong research, Carabao manure is more effective as fertilizer for Nara seedlings. Di sinulat mo ngayon yung iyong research. Other researchers can conduct similar research para ma-confirm. Ang ibig sabihin ay para patunayang totoo yung findings mo or para ma-refute yung findings mo. Ang ibig sabihin, para patunayang hindi totoo yung research mo. So, yung ginagawa nila, sila ay nagre-research. Sila ay nagre-research. Sana yung aking? Dali lang Ito. Sila ay nagre-research. Nagsi-search, naghahanap uli sila ng knowledge para ma-confirm or para ma-refute yung iyong findings. Yan, ang ibig sabihin ng research. Halimbawa, yung sa library, research din yun. Di ba may tinatawag tayong library research? Research din yun. So, let us proceed. Okay. Did you know that the 7 human fears, yung 7 kinatatakutan daw ng mga tao. The 7 human fears. The first one is speaking before a group. Diba, karamihan sa atin, ninenervyos talaga, no? Kapag tayo ay magsasalita sa harap ng maraming tao. Dali lang, kain muna ako ng strepsils, mga kapatid. Yan. Speaking before a group. Karamihan din sa atin, takot sa heights or matataas na lugar. Abang yawhaw ko no. Piligi ako dili sa tumbot ni Doga. Karamihan din sa atin, takot sa mga insekto, mga bugs, mga bangag. Financial problems, no? Takot tayong mawala ng pera. Takot din tayo sa malalalim na bodies of water. Lalo na doon sa hindi kagalingan maglangoy, no? Lumangoy pala. We are afraid to get sick. Sino ba naman ang hindi natatakot magkasakit, no? And then of course, we are afraid to die. So these are the 7 human fears. Speaking before a group, heights, insects and bugs, financial problems, deep water, sickness, and death. Pero meron pa tayong isang kinatatakutan daw. At ito ay ang pagsusulat. Many
people are afraid to write. Bakit kaya? Siguro dahil mahirap magsulat, no? At saka yung ating susulatin ay mababasa ng ibang tao. So, this is similar to the first one, no? Speaking before ninja ban ko, no? Will deliver my... Pumasok yung ninja ban na. Tarantadong ninja ban yun na. Nagre-record ako ng lecture ay biglang pumasok. Okay. Let me go back to what I was saying just a while ago. So in addition to these human fears, no, speaking before a group, heights, insects and bugs, financial problems, deep water, sickness, death, many people are also afraid of writing. Sabi nga natin kanina, when we write, we expose a part of ourselves, no? We expose our thoughts. And sometimes people will react negatively. Sometimes people react negatively to what we write, to those thoughts that we express. And yun, ang kinatatakutan natin. We are afraid of being rejected, being ridiculed, no? So, maraming tao takot magsulat. Pero hindi daw dapat tayo matakot. Fear not. Kayo, hindi kayo dapat matakot magsulat. Hindi kayo dapat matakot mag-research. Hindi kayo dapat matakot mag-conduct ng inyong thesis. Bakit daw? Research project can be made easy if you know the rules and the magic word. Aba, mayroon palang magic word. So that your research writing, your thesis writing will become easy. So wag kayong matakot daw. Ano ba yung sinasabing magic word? Yan. Prepare. Maghanda. Yung pangalawa, prepare. Maghanda. Meron pang pangatlo yan. Ano yung pangatlo? Prepare ulit. Maghanda. So you see? Preparation is the key. Kapag ikaw ay handa, hindi magiging mahirap ang pagsusulat ng thesis. Sir, anong klaseng paghanda? Mayoto kamit po ito bibingka. Hindi po ganon ang gagawin ninyong paghanda. Ang inyong ihahanda ay ang inyong mga sarili. Ihahanda ninyo ang inyong mga isipan. You need to equip yourselves with the basic knowledge and skills needed to conduct research. Ihahanda ninyo ang inyong kalooban because in conducting thesis or conducting research, you will definitely encounter challenges. Hindi po talaga naiiwasan yung magka-problema ka. But if you are emotionally prepared, you will be able to hurdle or overcome those challenges, those problems. So yun ang inyong ipiprepare, no? Yung inyong kalooban at saka yung inyong kaisipan. If you have the basic knowledge and skills, if you know that you have the basic knowledge and skills needed to conduct research, you will be more confident to conduct your thesis or to write your thesis. The more confident you become, the more motivated you become.
So kapag alam mo na meron kang basic knowledge and skills, lalong lalakas ang loob mo. Hindi ka ngayon basta-basta susuko, no? And remember that thesis is one of the final requirements for your graduation, no? Hindi ka pwedeng makagraduate nang wala kang thesis. So, ganun ang gawin ninyong motivation sa inyong sarili, no? Medyo malayo na rin ang inyong nalalakbay in terms of your studies. Third year na kayo. From first year ay medyo malaki-laki na rin ang inyong sacrifice. Malaki-laki na rin ang inyong naging hirap sa inyong pag-aaral. Ngayon ka pa ba susuko? Nakikita mo na ang dulo ng iyong paglalakbay. Halos konting distansya na lang. Ngayon ka pa ba susuko? Yan ang gawin ninyong motivation. In addition to that, gawin nyo ring motivation yung inyong genuine desire to investigate, to gather data and information so that you can add to the stock of knowledge in your discipline. Magre-research ka, gagawa ka ng thesis, hindi lang para makagraduate, kundi para makadagdag ka sa kaalaman sa iyong discipline sa forestry. Imagine that, no? Meron kang na-research na isang halimbawa, process of grafting or marketing na bago, wala pang gumagawa. Isipin mo, ha, that will be credited to you. So, there's something we should remember, a rule of thumb, no? Ito yung bagay na dapat nating tandaan. Be prepared. When you fail to prepare, you are planning to fail. Sabi ni Richard Dehaene. When you fail to prepare, kapag tayo daw ay nabigo na maghanda, tayo ay nagpaplanong mabigo. That is the closest translation I can come up with. When you fail to prepare, you are planning to fail. So, going back to our discussion just a while ago, the key, ang susi sa matagumpay na pagre-research ay be prepared. Maghanda, no? Sige, mag-umpisa kayo maghanda kaagad. Research is never easy. Hindi madali ang pagre-research, but it can be. Pwede siyang maging madali to a certain extent if ito ang mga gagawin nyo para hindi naman kayo masyadong mahirapan ng todo-todo. Study, learn how to do research. Mag-aral kayo, matuto kayo kung paanong gumawa ng research. And that is the purpose of this subject. Dito sa subject natin, pag-aaralan natin yung mga basic skills sa paggawa at pagsulat ng research. Yung mga procedures, mga steps, yung mga proseso, yun ang ating pag-aaralan sa ating subject, no? Be passionate about it. Ang ibig sabihin, class, you should have that desire. You should have that love for research. Para pag nag-umpisa ka mag-research, gusto mo talaga yung iyong ginagawa, hindi yung napipilitan ka lang. Hindi yung, kasi nirequire tayo ni Mr. Padera Kasi nirequire tayo ng RSU. Lintik na research ito, pahirap ito sa ating buhay. I hope you will not have that kind of mentality, no? I hope that when you start doing your research, you would love it,
you would enjoy it, no? Be passionate about it. Dapat ay mahal mo talaga yung iyong ginagawa. And then, embrace it as part of your profession. Ngayong mga estudyante pa lang kayo, magre-research na kayo, but the purpose here is for you to learn the theories, the principles of research. Para pag-graduate na kayo, marunong kayo mag-research. Kasi pagdating ninyo sa inyong mga trabaho later, when you are already professionals, gagawa pa rin kayo ng research. Research will not stop after your graduation. Uy, graduate na daw tayo, ay salamat, wala ng research. Hindi po, gagawa pa rin kayo ng research kahit kayo ay mga professionals na. Halimbawa, napasok na kayo sa government agency pertaining to forestry. Gagawa pa rin kayo ng research. Kasi walang katapusan po ang paghahanap natin ng knowledge. Yan. So, although sometimes mahirap ang research, but we can make it easy if we study, learn how to do research. If we are passionate about it, if we will embrace it as part of our profession, hindi na gaanong mahirap yung research, no? If we are passionate about it, it will no longer become work, no? It will become a source of enjoyment. It will become a source of fulfillment. Fulfillment, yan. Ba't kailangan natin mag-research? Why do we need to conduct research? Kasi sir, nire-require mo kami. Or, kasi sir, kasama sa aming curriculum eh. That is only part of the reason kung bakit kayo magre-research, bakit kayo magte-thesis. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo magre-research. Now, let's talk about the importance of research. If not for research, we could not have sent people to the moon and other planets. Yung mga astronauts na nakarating ng buwan, yung mga spacecrafts na nakarating sa Mars, yung mga bagay na yon, yung space exploration, yung mga bagay na yon ay nangyari because of research. They all became possible through the efforts of researchers. Yung mga researchers ang unang naghanap ng knowledge regarding how to do those things. Yung mga gumawa ng rockets, gumawa ng spaceships. Hindi yun basta nangyaring in an instant ay mayroon ng rocket ship, mayroon ng spaceship, mayroong astronaut. Those things became possible after a long process of intense research. Yung ating technologies ay naging possible din because of research. Halimbawa sa telecommunications. Kasi kali mga laptop natong mga computers nagbuyhot yang kali sa kalibutan. These things did not appear out of thin air. Yung mga cellphones nyo, yung ginagamit nyo sa online classes, they did not just appear out of nowhere, na one day ay wala kang cellphone and then the following day ay meron na dahil nagpang-usbor sa gumamela. Hindi yan sila basta lumitaw na lang sa mundo. These things are products of research. Nga kinat nagpang-research kung paano masisend kang messages, kung paano yung wireless communication, how computers can function or operate, how computers can communicate with one another. Nangyari po at naging posible ang mga bagay na yan because of a long process of intense research.
Sa agricultural technologies, yung iba't ibang varieties ng mga tanim, iba't ibang mga varieties ng palay halimbawa, they came about, sila'y nangyari, sila'y nagsilabasan lahat sa mundo because of research. Hindi yan basta nangyari lang na, basta na lang lumitaw out of thin air. Yan po ay maraming mga pananaliksik or pagsasaliksik muna ang ginawa ng mga scientists, mga agriculturists, mga astronomers, bago naganap at nangyari ang mga bagay na yan. Kung hindi dahil sa research, there will be no improved systems and processes. Yung mga paraan ng paggawa ng isang bagay, yung mga prosesong ginagawa natin sa iba't iba, halimbawa sa manufacturing, sa management ng kung ano-anong mga negosyo, lahat yan ay napaunlad through research. Kahit sa eskwelahan yung mga administrative practices ng mga school heads, mga principals, ay na-improve because of research. Sa negosyo, yung pag-manage ng mga businesses, yung pag-manage ng mga tao, lahat yan ay napaunlad, no? Lahat yan ay na-improve through research. Governance, pati sa gobyerno, no? Napapaunlad ang na-improve ang mga policies, mga batas through research. Ay lalo na sa medical field, yung mga gamot, mga medical equipment, mga medical procedures, lahat yan ay nag-improve, lahat yan ay umunlad sa pamamagitan ng research. Nung una, wala namang mga gamot, puro herbal. Di ba? Pag nagkasakit, tapayan kaling rahon. Pag nabali, tapayan kaling balat ng kahoy. But as time went on, as time passed, people found out that they needed more potent medicines. May mga karamdaman na hindi na talaga pwede yung mga dahon at balat ng kahoy. So, they searched for more effective, more potent medicines. So, research po yon. So, nagkaroon ng mga iba't ibang klaseng gamot. Nagkuengkat mga medical, mga neosep, mga kung ano-anong gamot sa high blood. Hindi yan basta lumitaw sa mundo. Hindi yan basta nahulog lang galing sa langit. Yan ay ni-research, yan ay ginawa ng mga tao. Decision making. So, as I was saying just a while ago, so kailangan din natin ng research sa decision making. Policy formulation, di ba? Yung paggawa ng mga policy sa halimbawa sa gobyerno, sa negosyo. Yun po ay nire-research lahat. Hindi po yan sila basta naisipan lang ng kung sinong Herodes. Hindi yan basta naisipan lang ng kung sinong Tarpulano na ganito ang gawin natin. Hindi po. Policies and decisions are made after research, no? Lalo na kung mga decisions, lalo na kung mga policies will affect a large number of people. Halimbawa, ikaw ay senador, gagawa ka ng batas. Hindi ka pwedeng gumawa basta-basta ng batas without research. Kailangan mo nang mag-research regarding the people who will be affected by this law, what will be the consequences or effect to them of this law. Nire-research po yan. So ang ating mga congressmen, ang ating mga senators, may mga researchers yan. Yung kanilang researchers
kumukuha yan o nagagather ng mga data, ginagamit nila sa decision making at saka sa policy formulation. Yan. So makikita natin, research is a part of the different aspects of our life, no? Ang pagsasaliksik ang research ay malaking bahagi ng halos lahat ng mga aspeto ng ating buhay. Hindi lang natin napapansin, pero yung mga bagay na ginagamit natin sa araw-araw ay resulta ng research. Yung ating mga cellphones, yung ating mga laptops, mga gadgets na ginagamit, yung ating kinakain, yung mga ginagamit natin, our personal belongings, our personal things. Halimbawa, kung merong TV sa inyong bahay, hindi naman yan basta bumagsak na lang galing sa langit. Yan ay nagawa pagkatapos na nag-research yung mga gumawa. Ano? Hindi yan basta naisipan one morning, sila ay gumising at marunong na gumawa ng TV. Dumaan yan sa isang mahabang proseso ng pagsasaliksik. Okay. O meron naman pumasok na text. Globe naman ngayon. Okay. Program, project, preparation, and application. So, kapareho na yan ng decision making, policy formulation. Ang ibig lang sabihin dito, kahit saan man yun, sa gobyerno, sa business, any kind of organization ay gumagamit ng research. Hindi lang yung mga scientists ang nagre-research, hindi lang mga astronomers. Okay. So, sa madaling salita, no, in short, we do research because our major problems demand research. Marami tayong mga problema bilang isang lipunan. No? We encounter a lot of problems in our daily life. We encounter different kinds of problems. O katulad ngayon, ano yung pinakamabigat na problema natin? Di ba itong pandemic? Bakit wala pang vaccine? Kasi nagre-research pa lang sila. Hindi yan basta-basta timpla at buyong and then ibibigay na sa mga tao. Nagre-research pa yung ating mga medical experts at medical professionals. So you see? So we do research because man's major problems, yung ating mga mabibigat na problema, yung ating mga suliranin sa pang-araw-araw, sila ay nangangailangan ng pananaliksik. Hindi yan basta-basta lumilitaw sa langit ang solution. Nire-research yan. So kailangan nating mag-research so that we will find solutions to the myriad of problems that we encounter every day. So yan. Okay, let's talk about the characteristics of the researcher. Ano-ano ba yung mga katangian ng isang researcher dapat? First, intellectual curiosity. Alam niyo ang ibig sabihin ng curiosity? How do we describe a person who is curious? A person who is curious wants to know things. Gusto niyang malaman ang mga bagay-bagay. Ka-observe na kayo ng bata. Di ba yung bata, kapag siya ay may nakita, gusto niyang i-explore, gusto niyang tingnan. Halimbawa, sa bahay, yung bata ay gagapang-gapang, nakita niya yung isang gamit doon, pupuntahan niya yon at titingnan niya kung ano yon, how it works. Kasi gusto niyang malaman. Ganon po ang isang taong curious.
And a researcher should have that intellectual curiosity. Dapat mayroon tayong desire to know. Ano kaya ito? Bakit kaya ganito? I-research ko nga. Yun ang attitude ng isang taong merong intellectual curiosity. He undertakes reflective thinking and inquiry of the things, situations, and problems around him. Ibig sabihin, nag-iisip siya kung bakit ang isang bagay ay nangyayari. Nag-iisip siya kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit ang isang phenomenon ay nangyari the way it happened. Bakit kaya itong kahoy na ito ay napakatibay at napakatigas compared with this other tree? Intellectual curiosity yun. Asing kalayong bagulomboy ay katugas-tugas compared with halimbawa ay paper tree. Kita na kayo ng bagulomboy na kahoy. Matigas daw yun eh. Pag pinakuan mo yun, magbebend yung pako eh. Sorry. Makin pag imo linansangan ay mabingkong katong lansang sa katugason. Bakit kaya ganun? I-research ko nga yon. Intellectual curiosity. We should have that desire to know, to explore, to find answers, to generate solutions to problems. Kailangan ng isang researcher. Ayan. The researcher is eager to get information about things due to novelty or unusualness. Kapag may isang bagay na bago, novel, kapag mayroon siyang nakita or naranasan na unusual, ibig sabihin class ay hindi pangkaraniwan, he will be eager, siya magiging excited na malaman kung ano yun. Excited siyang malaman kung bakit ganun yun. Kasi novel eh. Or unusual. So kapag ikaw ay mayroong intellectual curiosity, you will have that desire to know. Ay kung wala kang intellectual curiosity, kahit anong makita mong bago or kakaiba or hindi pangkaraniwan, wa-epek sa'yo, deadma ka lang. Nakasalubong ka ng kalabaw na kulay pink. Wala yun sa'yo. Karabaw yung yaki kulay pink. Walang intellectual curiosity. Meron bang ganon? Kulay pink na kalabaw? Kunyari lang meron. Or kulay blue. Intellectual curiosity. Nakasapoy ka't karabaw na kulay blue. Karabaw, kulay blue. Bakit kaya ganun? Paano nangyari yun? Tingnan ko nga. Yun. Intellectual curiosity. Meron kang desire to know. Ayan, intellectual curiosity. Pag walang intellectual curiosity, wala lang yan sa kalabaw lang pala, kulay blue. Diretso ka. Wala lang ba? Dead ma lang. Walang intellectual curiosity yung ganun. So, hindi na siya kukuha ng information, hindi na siya magre-research. In the end, wala siyang nakuhang knowledge. Pero kapag may intellectual curiosity, in the end, ay maintindihan mo, bakit blue yung kalabaw? At dahil ikaw ay nag-investigate, ay meron kang knowledge. Kaya pala sa kulay blue, ay kinaligusan niya kasi that pintura na kulay blue gamit sa parade. So you see, at least nalaman mo, meron kang nakuhang knowledge.
Intellectual curiosity, that's the first characteristic of the researcher. Dapat din ay meron tayong prudence. Ang isang taong prudence noun form, no? Yung kanyang adjective form is prudent. Siya ay maingat, no? A prudent person is a careful person. He conducts research at the right time and the right place wisely, efficiently, and economically. Ginagamit niya ang kanyang resources ng tama at sa isang maayos na paraan, no? Para hindi maubos yung kanyang resources, halimbawa pera, budget. Hindi pwedeng waldas ka lang waldas sa research, maubusan ka at budget. He conducts research at the right time and the right place wisely, efficiently, and economically. Healthy criticism. Ano itong healthy criticism? Criticism na malaki ang katawan? A researcher should always be doubtful. Ibig sabihin, class ng doubtful, may duda, no? As to the veracity of the results. Ibig sabihin, you do not accept right away, you do not believe right away the results of a certain research. Bakit? Kasi kailangan mo pa siyang ma-verify. Kailangan mo pa siyang patunayan talaga na totoo yung sinasabi niyang findings or results ng kanyang research, no? When we verify the veracity or truthfulness of the results, it does not necessarily mean na uulitin natin or gagawin din yung research. We can verify the veracity or truthfulness of a certain research by reading related researches. O, di basahin mo yung ginawa ng ibang authors, yung mga reviews, para makita mo kung talagang totoo yung sinasabi ng isang research. Hindi mo kailangang ulitin or gawin yung research. Ang ibig lang sabihin dito is, we should not accept right away at face value research findings or results. Kailangang maging maingat tayo, no, sa pagtanggap ng mga researches. Yun ang tinatawag na healthy criticism. Kasi kung tanggap tayo ng tanggap, paniwala ka agad without verifying, without using other references, we might believe or accept research results that are not valid. And that is why we are advised to have that kind of mentality. Healthy criticism. Maganda pala sa researcher yung dudoso, no? Kasi nga hindi ka agad tumatanggap. Kailangan mo munang patunayan in one way or another na totoo yung sinasabi niya sa kanyang research. And then we have intellectual honesty. Okay. Researchers should be honest in collecting or gathering the data or facts in order to arrive at honest results. Dapat tayo maging honest, dapat tayo maging tapat in every step of the research. Sa data gathering, dapat ay susundin natin yung procedure.
At kung ano yung ma-gather na data, yun ang gagamitin talaga doon sa research. Hindi dadagdagan, hindi babawasan. Ganon din sa analysis, no? Kung ano yung result ng ating analysis, yun ang ating i-report. In other words, no, hindi tayo mandadaya sa kahit maliit na bagay sa ating research. Kung ano yung results, based on your research, yun ang ating i-report. Intellectual honesty. This includes proper citation of references and authors used in the research, used in your thesis. Meron kasi mga researchers, mga nagsusulat ng thesis, nangungopya sa ibang authors. Lalo ngayon, ang daling gawin niya, no? You just go to the internet, hanap ka ng isang reference, and then copy-paste, papunta sa yung thesis. And you do not acknowledge the original author. Pinapalabas mo na ikaw ang nagsulat noon, when in fact ay kinopy-paste galing sa internet. That is a form of intellectual dishonesty. Hindi natin dapat yun ginagawa, class. Baka tayo mapreso. Kasi po, it's a crime to do that, no? Kanyan, plagiarism ang tawag dyan, no? Plagiarism. Yung kokopyahin mo yung sinulat ng isang author at sabihin mong sa'yo yon, ang tawag dyan ay plagiarism. Yan. P-L-A-G-I-A-R. Na? R po ito, R yan. I-S-M. Plagiarism. Yung mangungopya ka ng sinulat ng isang author at ipapublish mo siya under your name. So ang lumalabas, ang pinapalabas mo ay ikaw ang sumulat noon. When in fact, kinopya mo lang pala. That is called plagiarism. Plagiarism is a crime. And because it is a crime, it is punishable by law. Pwede kang mapreso. Pwede kang mabigyan ng penalty. So iwasan po natin yan, ha? At saka hindi po yan in line with the character of a researcher, yung intellectual honesty. Dapat tayo ay maging honest all the time. Oops. Teka. Yan. Okay, so qualities of a good researcher. Yung kanina, yung apat, characteristic, mga katangian daw ng mga researchers in general, no? In general. Ito naman, qualities of a good researcher. Yung mga katangian ng isang magaling, isang mabuting researcher. Yan, qualities of a good researcher. Okay, so para hindi natin makalimutan, no? Maalala natin, gagamit tayo dito ng acronym. Or, acronym. Parang acrostic nung elementary kayo. Researcher. Yan. Yan ang mga characteristics or qualities of a good researcher. First, ano yung R? It stands for research-oriented.
Ano naman yung E? Efficient. S, scientific. Effective, active, resourceful, creative, honest, economical, and the last one is religious. Yan. These are the qualities of a good researcher. Okay. Balikan natin yung research-oriented. Itong research-oriented, this refers to the general mentality, the general mindset of a person. Dapat siya ay research-oriented. Ang ibig sabihin, naalala nyo kanina yung sinabi natin about intellectual curiosity. If a person is curious, he wants to know things. He wants to know the answers to his questions. But to get those answers, he will follow procedures. Ang kanyang isip ay organisado. Ang ibig sabihin, sandali lang klase, inom lang ako ng tubig. Ang ibig sabihin, he will follow the research process or the research procedure in finding those answers to his questions. Hindi siya magtatanong kung kani-kanino lang. Hindi siya nagpati sa istorya-istorya. Hindi siya maniniwala sa kwento-kwento. Kung gusto niyang malaman talaga, ay di gagawa siya ng research or magbabasa siya ng mga journals, mga articles, mga magazines, mga libro. So that the data he will get, the information he will get to answer his question will be valid. Buko anak mapangutana sa chismosa sa enra barangay para sagutin yung kanyang mga tanong about fertilizers, about varieties of trees. No? Gagawa siya ng valid na hakbang para masagot yung kanyang tanong. Ano yung example natin kanina about fertilizer, no? Ang tanong niya sa sarili niya, ano kaya ang mas magandang fertilizer para sa seedlings ng Nara? Carabao manure or goat manure? Yan ay, mapagto ako sa ako kayong chismo sa kato ibang ayo katog istorya at mga buhay-buhay dili sa amo barangay eh. Ay, ano aboy kag maadong fertilizer? Carabao manure or goat manure? Sabi ng chismosa. Goat manure. O sige, tama yan, thank you. Hindi yun research-oriented. In order to answer his question, he will conduct valid research. So, sundin niya yung proseso. Yan. So, yung overall mentality niya is scientific, no? Research-oriented na tao. Efficient. Ang isang taong efficient, gumagamit siya ng resources niya sa tamang paraan. Yung kanyang budget, halimbawa, yung kanyang mga equipment, yung kanyang mga references, nagagamit niya sa isang epektibong paraan. When we say efficient, minimum input, maximum output. Yan ang mga researchers. Halimbawa, yung kanyang funds, no, yung kanyang budget, hindi naman kalakihan, pero napapagkasya niya. Maganda pa rin yung results, valid pa rin yung results. Ganon ang isang taong efficient, no? You give him minimum materials, minimum funds, he can generate or he can produce maximum results.
Yan, efficient. Yan bang, kahit hindi sobra-sobra yung ibibigay na resources sa kanya in terms of equipment, budget, or funds, manpower, or personnel, nagagawa pa rin niya yung research. Maganda pa rin yung resulta. No? Kasi usually mga researchers, hindi naman sobra-sobra ang budget. Usually yan, pinagkakasya na lang nila. So, dapat ay maging efficient, no? Hindi dapat maging waldas in terms of budget, in terms of funds, in terms of equipment, in terms of personnel. Scientific, yan. Ang isang scientific-minded person, he relies on science to answer his questions. Hindi siya naniniwala sa mga kwento-kwento. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. He believes in science, no? Scientific. He also believes in the scientific method. Para tanggapin niya ang isang bagay, ng isang idea, dapat ay napatunayan na using the correct procedure. Dapat ay na-research, nasaliksik talaga, or mababasa niya sa mga libro, sa mga magazines, sa mga journals, na ganito talaga. Hindi siya basta-basta naniniwala, hindi basta-basta tumatanggap ng claims ng kung sino-sino lang dyan. Ganon ang isang taong scientific. Dapat ay mapatunayan talaga using proper processes, proper procedures. Effective. Ang ibig sabihin ng effective, nakukuha mo yung desired results. Epektibo ba? Ang isang taong epektibo, kung ano yung sinabi sa kanya na gagawin niya, nagagawa niya. No? Effective. Active. In your profession, hindi pwedeng pa upo-upo ka lang. Gagawa ako ng research. Dito lang ako sa aking upuan. Dito sa aking rocking chair. In your discipline, which is forestry, you really have to move. You have to go out. Pupunta ka doon sa lugar na maraming kahoy. Punta ka sa gubat. Active. Hindi pwedeng pa kuya-kuya-kuy ka lang, no? Researchers are active people. They travel, they go out into the whatever environment that is needed in their research. Kung sa fisheries ka, pupunta ka talaga doon sa dagat. Kung sa forestry, punta ka sa gubat. Kung sa agriculture ka, ay matanong ka talaga. Pag-aaralan mo yung mga processes and procedures in your discipline. So pag nag-research na kayo, nag-thesis na kayo, ay maghanda na kayo na talagang matrabaho yan, no? Gather ka ng data, punta ka sa iyong respondents, magse-set up ka nung gagamitin mo sa research. Maraming gagawin. Okay, a good researcher is also resourceful. Siya ay maparaan. Tulad na ng sinabi natin kanina, usually in research, you will really encounter challenges and problems. And in order to hurdle or overcome these problems, you should be resourceful. Dapat ay maparaan. Nakakapag-isip ng mga solutions to problems that you will encounter. You will find ways to
overcome challenges. Yan. Pag hindi ka resourceful, madali kang susuko. Kasi pag may challenges, may problems, di mo alam kung anong gagawin, surrender ka agad. Ayoko na. Creative. Dapat sa researcher ay malikhain. So, related ito doon sa resourceful, no? Creative. Yung malikhain nga, you can think of solutions to problems by making something, by creating something. To create is to make, to create is to build. So kailangan natin maging imaginative, no? In looking at things, nakikita natin kung anong kailangan dito, and then gagawin natin kung ano yung kailangan. Creative. Honest. Honest muna. Na-discuss na natin ito kanina, no? A good researcher is honest in terms of data collection, gathering. Kung ano yung data na nakukuha, yun ang gagamitin sa research. Hindi natin siya dadagdagan, hindi babawasan para ma-influence yung results. In terms of references, isa-cite din natin yung mga authors at mga references na ginamit natin para hindi tayo makasuhan ng plagiarism. In terms of results, wag din nating i-manipulate, no? Kung ano yung resulta, wag natin baguhin. Yun ang resulta ng research, eh. Yan. Economical, dapat daw tayo, wag waldas, dapat maging matipid. Pag waldas kayo ng waldas, maubusan kayo ng budget. Nangangalahati pa lang kayo, wala na kayong pera. Yan. And religious. As in, all our endeavors, o katulad ng lahat ng ating ginagawa sa buhay at sa mundo, kailangan natin ang gabay at pagpapala ng may kapal. So, although we are doing something that is very scientific, wag natin kalilimutan na ito ay ginagawa natin for the good of our fellow men. So, wag natin kalilimutan na magdasal, no, na tayo ay gabayan ng ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa bilang researchers. Yan ang ating mga kailangang katangian in order for us to become good researchers, no? Dapat tayo ay research-oriented, dapat tayo ay efficient, dapat tayo ay scientific, effective, active, resourceful, creative, honest, economical, at saka religious. Yan. Kapag na-achieve natin ito, kapag na-acquire natin itong mga qualities na ito, then there's a very good chance that we'll succeed in our endeavor as beginning researchers, no? Kapag na-acquire natin ang mga katangian ito, malaki ang ating chance na tayo ay maging mga matagumpay na researchers. So matatapos ninyo yung inyong thesis, you will successfully defend it before a panel. Masusulat ninyo at mapiprint at mapapabookbind at kayo ay gagraduate sa inyong kurso na BS Forestry. O you see? Masarap siyang isipin, no? Gagraduate ka, mamarcha ka, suot ang iyong toga. Tapos ka na ng iyong pag-aaral ng Bachelor of Science in Forestry. Magiging professional ka na. You see? Yan ang isaksak ninyo sa isip ninyo, ha? Para hindi kayo sumuko, no? Para kayo ay ma-motivate to write your thesis.
Okay? So, siguro dyan muna magtatapos ang ating discussion at tapos na rin natin itong ating module. I'd like to repeat, no, pasensya na lang muna sa aking boses kasi ay namamaos pa talaga ako. So maraming mga extra sounds or extra noises dito sa ating lecture video. Mayroong kumakain ng strepsils, mayroong umiinom ng tubig, at kung ano-ano pang mga tunog. Bahala na kayong mag-ignore ng mga tunog na yon. So hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod nating lecture video.